Breaking news po mga kababayan. Grabe, sumabog po sa galit si Jinggoy Estrada. Dito po sa pasabog ni Bryce Hernandez ng DPWH sa kanyang pagdawit ng kanyang pangalan na tumanggap ng 30% sa 355 milyones na budget ng flood control. Dito po, sumabog si Jinggoy na idedemanda at ipapakulong. Hala ka. At kung matapang itong si Bryce, magpalay detector in public. Hala ka mga kababayan. Ito na po si Jinggoy. Matapang at talagang nanggigigil siya dito. Ilabas ang katotohanan. Ito ang sinasabi niya, wala akong kinalaman dito. Ito na po mga kababayan, magugulat kayo. Talagang sumabog sa galit ito. Game? Questions o opening statement? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act if Mr. Hernandez truly stands by his allegations. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Millions of traders around the world choose TradingView to ensure that their Yan mga kababayan, ang matapang na hamon ni Jinggoy Estrada. Lie detector is the key. Kaya mga kababayan, wag muna kayong maniniwala hanggat walang matibay na ebidensya. Mabilis lang po magturo-turo. Gaya kay Sara Duterte. Tignan nyo naman kung paano nila trinabaho na gusto nilang ipa-impeach itong si Sara Duterte. Ganito rin yung ginagawa ng mga kalaban. Grabe na, ito na ang mga nangyayari mga kababayan. Ano kayang magiging end ng hearing na ito? May makukulong kaya? Makukulong kaya yung mga totoong mga nagkasala o yung mga nabibintangan lamang? Naku po mga kababayan, nakakagigil na po ito. Sir, hindi nakita niya intention. Ba't kayo nakusa na gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 million? Yung sa 330, kano raw? 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it, yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi? Parang alluding to kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa House kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi... Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina, napanood niyo yung... A little bit. Anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing,
from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Sir, ang claim niya dumaan kay, sir, ang claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya yung sa akin. Oh. Sir, kinukonekan magkakalala daw kayo nung Maynila pa. Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso si Ike? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? So I have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing na If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. Delikado. sa PNP Custodial Center na daw, sir? I do not know. Sabi ni Ayan mga kababayan, delikado po si Bryce Hernandez. Baka mabugbog ito ni Jinggoy Estrada na iko-confronta niya dahil sa kanyang pagdawit sa pangalan niya. At confident si Jinggoy Estrada na ginagamit lang siya dahil siya yung nagpa-contempt dito. Baka naturuan daw ito. Mga kababayan, idedemanda daw niya at ipapakulong ito. Grabe. Common sense nga naman mga kababayan. Sa tingin nyo, pupunta dyan si Jinggoy, magiging investigador, magiging interrogator ng Blue Ribbon Committee kung siya yung kasabwat. Niloloko niya yung sarili niya dito, mga kababayan. Kaya, yung mga biro ni Senator Marcoleta, kinatch up ni Bryce Hernandez. Sabi ni Jinggoy, baka masama ang loob sa akin, dinadawit ako dito. Itinanggi nga ni Engineer Alcantara yung pangalan ko, pati si Joel Villanueva, tapos siya, idadawit niya ako. Yan na mga kababayan, nagkakabulagaan na dito. agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate na pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-recommend, sir, ng budget? No. Wala? No. Ever? No. So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na? Yes, I think so. I told my staff to check on it. Pero saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi dun sa DPWH kay Bryce Hernandez Yung mga picture na, sir, yung pair, ang dami. Imagine. Saan yung initiative lang ni Bryce? So, may 1,000 Ayan mga kababayan, capable nga naman itong si Bryce Hernandez na magsinungaling. Kasi nga po yung picture na gumagamit ng alias sa pagkakasino niya, tinatanggi pa. Kaya mga kababayan dito, confident si Jinggoy Estrada na wala siyang kasalanan, na talagang pinag-iinitan lang ito. Pansin nyo po mga kababayan, lahat po ng mga senador na kampi kay Sara Duterte na pumirma sa wag ma-impeach,
talagang gumagawa sila ng demolition job. Kita nyo po, Marcoleta, Chis Escudero, pinatanggal sa kanila mga committee. 'Di ba? Pinalitan ni Tito Soto na Iskol Bukol. Ni Ping Lacson pala. Tapos si Tito Soto kay Escudero. Ngayon naman, ito naman si Jinggoy Estrada. Talagang sinisibak nila mga kababayan. Ito yung mga mga kababayan, mga sumusuporta po kay Sara Duterte na talagang gumagawa sila ng paraan para maubos yung mga kaalyado ng mga Duterte para tuluyan ang ending nitong investigasyon na ito. Ito yung mga sari-saring mga reaction po ng mga netizen. Kaya sinibak nila si Marcoleta para gagawa sila ng ingay. Itong investigasyon na gagawin nila Ping Lacson, guni-guni na lang ito. Kumbaga magtuturo sila ng mga suspect pero hindi yan yung mga totoong master. Yan ang sinasabi ng mga reaction ng netizen. Kaya itong ginagawa ng Kongreso, moro-moro din. Kasi yung mga nag-iimbestiga, mga kasabwat po ng mga kawatan, tignan nyo po mga puro kontraktor. Diba? May nakikita ba kayong ginigisa ng congressman? Wala po. Pag dito sa senador, ang gigisain, congressman. Pag dun sa kongreso, senador. Kaya ngayon nila iniipit si Jinggoy ngayon, si Joel Villanueva, saka si Chis Escudero. Ba't si Bam Aquino hindi nyo ginigisa? Yun lang. Diba? Ito, tuloy natin. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in Tagaa. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan yan. Nakalagay dyan. 2025 na. Listed po siya, na-item sa daan. Sir, kayo po nagpasok doon, nung item na yun, sir? Ano? Anybody pwede naman mag-choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Kaya sa kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo No, it's not me. wala kayong nagpa-allocate. Napapansin nyo mga kababayan, parang scripted din itong ginagawa ni Bryce Hernandez laban dito kay Jinggoy Estrada. Yan po yung mga nababasa natin na komento. Baka scripted lang yan, gustong i-demolish lahat ng mga kakampi ni Sara Duterte para buksan ang impeachment trial na ito. Inihahanda nila yung 2026 na ubusin lahat ng mga kakampi ni Sara Duterte para hindi umabot po ng eleksyon si Sara Duterte. Nako po mga kababayan, yung mga sinasabi ng mga komento. Sabi ni Juan de la Cruz, ito po. Ano mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Di ba? Sinasabi ng mga comment, you're correct, Senator Jinggoy, mabuhay ka. Kaya kanila sinisibak at sinisira. Gusto nilang mawala yung mga kakampi ni Sara Duterte para sila maghari. Gusto nilang buksan ang impeachment trial na naman. Itong sinasabi natin mga kababayan. Ay, sino na naman ang may kasalanan? Sana may mapatunayan. Lagi nilang sinisira si Sara Duterte dito. Marcoleta, sinibak nyo. Ngayon, moro-moro na ang ginagawa nyong investigasyon. Sabi ni Guring III. Abagan natin, sanay na kayo, Sen-A. Ayan, yung mga basher ni Jinggoy convicted. That is why an independent commission is vital to handle the investigation about the matter. Bakit agad kang nagpa-press conference? Naku po mga kababayan. May history po ba ng katiwalaan ng inaakusahan? Alaka. Kumusta daw? Sabi ni Napoles, alaka. Laban lang sen, sinisira ka lang dahil alam nila nakaalyado ka ni Sara Duterte. Yan ang sinasabi natin. God bless sir, napatunayan mo sir, Senador Jinggoy, na wala kang kasalanan.
Kay Napoles, absuelto ka. Dito, absuelto ka pa din. Para malalabas ang katotohanan, sinisira niya ang pangalan mo. Ito ay scripted daw, sabi ni Vargas. Sir Jinggoy, nakakasad po. Si Senador Marcoleta tinanggal nila, nakakaiyak. Itong si Tito Soto, ambisyoso. Itong si Ping Lacson, abogago. Iskul bukol pareho. Yun ang sabi ni Kenko Iwana. Tindi na mga komento, mga kababayan. Mga konsehal. No, it's not me. Wala kayong tatanda nagpa-allocate na gano'n. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ano lang yung take mo na mukhang gantihan yung nangyayari matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon? Sino po mga senador sa kabilang part? Well, your guess is as good as mine. Which is? Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pinalitan na din yung Blue Ribbon Chair. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lacson na Oh, yes. Oh, si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. Napag-meeting na. So, walang intention lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. All sir, yun lahat ng hindi bumoto kay Sir Soto. Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Ayan mga kababayan, dito bumaliktad po yung mga tulfo sa kayong dalawang bilyar. Di ba yung mga bilyar nasa DPWH yan. Kaya siguro may kaukulang tawag dito pabor-pabor. Sumali ka sa amin. Bumoto ka dito. Pag hindi, dawit ka sa blood control. Di ba? Kasi nga kay Marcoleta, walang sinisino-sino ito. Kahit si Jinggoy pa kung may kasalanan ito. Sinama nyo si Marcoleta. Wala namang kasalanan siya, di ba? Dinamay nyo sa kalokohan nyo. Tapos, sir, siya, minority leader. Alan. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Ano po yung committee na in-offer mo sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, Committee on National Defense, ibigay na kay Senator Bongo. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hindi na committee. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. Bagong minority gap, paano mo di-describe? Hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Na lumantad din sa hearing. Ang magiging kalabasan nito mga kababayan, si Senador Marcoleta, gigipitin nila. Lahat ng minority, gigipitin nila, lalo na po pagdating po ng 2026, pagdating po ng end ng yung one year rule bar ni Sara Duterte dito sa impeachment niya. Dito nila gigisain ito, mga kababayan. So nakakaiyak kasi si Senador Marcoleta tinanggal nila bilang Blue Ribbon Committee kasi ipinalit dito sa mga kawalang kwenta, iskul bukol.
hindi abogado. Naku po mga kababayan, sino magtitiwala sa mga taong ito? Walang kaalam-alam sa debate. Ginisya lang ni Marcoleta. Ngayon, ginawang Senate President, ginawang Blue Ribbon Committee, dapat abogado. Parang guni-guni na lang ito. Lahat ng gagawin ni Ping Lacson, guni-guni ito. Sabi ni Jasper Morag, Sen, naman doon din po sa hearing sa House na may convo po si Vice Fernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po, isakot nyo doon sa kukunin na yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Nako mga kababayan, dito lalabas na naman yung mga scripted na mga statement. 'Di ba sa kabila ng mga dilawan ang hilig gumawa ng planted na mga ebidensya at planted na mga witness mga kababayan. Kaya naninilikado itong sila Marcoleta kasi nga bumaliktad lahat yung mga Duterte Black, yung iba, yung Tulfo Brothers, itong prime water na ito. Kakaiyak ito mga kababayan. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sino yung BRT chairman? Blue Ribbon? Plantilla sa Blue Ribbon. Yes. Yes. Oo. Hindi ko siya tatanungin kung papaniwalagan yung final case. Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya doon. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. O, kita mo sinungaling ang hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero sir, itong si Bryce, kakilala mo na siya I never met that guy. Hindi ko kilala yan. Nako po mga kababayan. I never met him. Grabe. Galit na galit si Jinggoy. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila, under division chief, under division head, during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala? Well, no, he's not my acquaintance. Millions of traders around the world. Yan mga kababayan, mga balita ngayon. Naku po, matindi ang mga revelasyon. Talagang gamitan po ito at talagang laglagan po ito. Tignan po natin mga comment dito. This time, sana matuluyan ka na. Sabi ng mga komento. Talagang madaming basher si Jinggoy dito eh. At sana matuto na ang taong bayan sa pagpili ng mga namumuno sa ating bansa. Bakit dawit ka pala? Hala ka. Nobody will say such if not true. Let's enjoy the show. Nagiging sarswela na ito mga kababayan. Aminin kung nagkasala. Sinong aamin mga kababayan, di ba? Malaman at malaman din ang katotohanan, walang sekreto na di nabubunyag. Hala kayo. Nako, totoo naman yan, sabi. Ang nakakaawa lang dito si Marcoleta, tinanggal nila mga kababayan. Kaya ako nalulungkot ako bilang
tagahanga at supporter ni Senador Marcoleta. Nakakagana kasi na manood pag si Senador Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee. Ngayon, hindi abogado. Nakakalungkot, mga kababayan. Kaya mag-react po kayo ano masasabi nyo dito. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Mabuhay po, isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.